Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija ang programang Yukat on Air. So let's join our hands and sing aloud. Let's show the world, let's show them how. That the only way to make the world as one is to follow the way of love. I wish that all the wars Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yukat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjosene.com at sa Facebook account ng ating programa, ang Yukat Study Group at groups at facebook.com. Ito po si Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito, at syempre, hindi po tayo nag-iisa, tayo pa rin ay may makasamang kabataan ngayong oras na ito, at siguro mas magandang ipakilala nila ang kanilang mga sarili. Uunahan na po ng aking katabi rito. Magandang gabi po. Ako po ulit si Kuya Manny. Si Kuya Manny ay suki natin dito sa programa. Opo. At syempre, may isa pa rin tayong kasama rito. Muli po, nagbabalik po ulit ako. Ako po si Kuya Julius, isang leader, lingkod kabataan ng parokya ni San Jose Manggagawa. At ito isang kasama natin, hindi ko alam kung first time mo ba dito, brother? Opo, first Ayun. time ko Sige, po. ipakilala mo ang sarili mo. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako po si Froilan, Brother Froilan. Isa po pala akong seminarista. Ayan, Sa si diocese. Brother Froilan ay nag-aaral sa San Carlos Seminary. At ngayon ay kasalukuyan nagbabakasyon, kaya siya ay nakasama natin dito sa ating programang Yukat on Air. So happy Easter po sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo wala tayong episode ng Yukat dahil tayo ay nangilin kasi noon ay Biyernes Santo, kaya wala tayong programa noong nakaraang Biyernes. Kaya ipagpapatuloy natin ngayong araw na ito ang susunod na episode ng ating Yukat. So bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programang ito, tayo muna ay hihingi ng pagbabasbas ng panalangin at pangungunahan po tayo ni Brother Froilan sa ating pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob niyo sa amin sa pang-araw-araw, lalo na sa biyaya ng buhay. Panginoon, sana'y patuloy niyo kaming gabayan sa aming pakikibaka sa araw-araw naming buhay, lalong-lalo na ang mga kabataan na nalilis ng landas. Nawa, Panginoon, liwanagan niyo ang kanilang kaisipan upang tahakin ang tamang landas at lalo pang makapaglingkod sa iyo. Ito'y sama-sama naming niling sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Froilan, sa pangunguna mo sa ating opening prayer ngayong oras na ito. So, tayo po ngayon ay napakikinggan pa rin live sa via streaming po, live streaming. Pwede nyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng Facebook, o kung meron kayong Ustream account, ay pwede nyo pong subaybayan ang Yukat Study Group. So, magkita-kita po tayo sa live streaming. At bago po tayo dumako sa ating Yukat question, pang ilan na ba tayong Yukat question ngayon? Pang 34. Yan, exciting yung Yukat question number 34. So bago tayo dumako dun sa Yukat question number 34, siguro mabuting balikan muna natin yung napagkwentuhan, napag-usapan natin noong nakaraan pang Biyernes, no? Kasi wala nga po tayo nitong nakaraang Biyernes kasi Biyernes Santo po noon. So, yung Yukat question number 33, pakibasa mo nga, Kuya Manny, yung Yukat question number 33. Ito po yung last week o yung last question. Question number 33. What does it mean to say that God is love? Ayun, maganda yan, ano? Kasi Diyos ay pag-ibig. Ang gaganda nga ng mga sharing noon, no? Nakasama si Kuya Julius noong episode na to, nung discussion natin on God is love, no?
At sabi rito, if God is love, then there is nothing created that is not carried and surrounded by His infinite benevolence. So, ibig sabihin, lahat ay nilikha ng Diyos out of His love. Ang ganda-ganda. Anong natatandaan mo yung sharing ninyo noon nakaraang Biyernes, ating mga napag-usapan noon, Kuya Julius? Nako. Pagdating po dyan sa 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 pag-ibig? nako. Hindi Akala ko sa memory, pag-ibig. Wala akong matanda. Ang dami po kasi namin activity. Ganun ba? Oo. Yun ang So, nakaraan. sige, i-remind Pero kita. ano po, nitong nakaraang linggo, isa sa nakastrike sa akin, syempre, naalala ko na naman tong Yucat question number 33 kasi nung Biyernes Santo, pinatunayan na naman ng Panginoong Diyos kung gaano tayo kamahal. Kung saan naganap ulit ang pagpapako. Natatanda mo ba, Kuya Julius, nung last Friday nga na yun, sabi natin, there is only one religion na nagtuturo ng pag-ibig. No? That's only Christianity. No? Tangi ang Kristyanismo lamang ang nagtuturo. Yung pinakang foundation is love. No? At sinabi natin, God is love. No? God is the very foundation of our religion. At pinakilala sa atin ni San Juan na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya napakaganda nitong pinag-usapan natin kasi sabi doon sa Yucat question, even in the Old Testament, no, ay inireveal na, ipinakilala na ng Diyos ang kanyang sarili as love, as pag-ibig. Kasi baka makita natin na ang Old Testament God ay masyadong malupit, marahas, nagpaparusa o kaya may kinikilingan. Pero this is a wrong interpretation ng Old Testament, no? Yung sapagkat very clear sa Old Testament na ipinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili as love, no? Ang daming mga itinuro sa Yucat question number 33, like yung mga biblical foundation, like yung kay Prophet Isaiah, no? Kung paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang pag-ibig. At ngayon ay pag-uusapan natin yung Yucat question number 34. Siguro anyayahan natin si Brother Froilan na basahin niya yung Yucat question number 34. Ayan, brother, pakibasa mo. And what should you do once you have come to know God? What should you do once you have come to know God? Ay, maganda yung tanong kasi ano ba yung hindi enough, parang sinasabi ng Yucat question na to, hindi sapat na malaman o makilala mo lang ang Diyos. Na kapag nakilala mo at nalaman mo kung sino ang Diyos, para bang may susunod pa. So, ano naman, kung nakilala mo, meron kang kailangan gawin at meron kang kailangang tupdin. No? So, ano ba yung kailangan natin gawin once we have come to know God? No? Parang may prerequisite yun na may kailangan kang gawin after that. No? So, Kuya Julius, pwede mo bang pakibasa yung sagot doon sa... Ito po yung sagot sa Yucat question number 34. Once you have come to know God, you must put Him in the first place in your life. And with that, a new life begins. You should be able to recognize Christians by the fact that they love even their enemies. Wow, napaka-strong nito, no? Very striking, sabi nga ni Brother Froilan. Kasi once you have come to know God, you must put Him in the first place in your life. No, si Brother Manny gusto kong tanongin in your own personal experience, Brother Manny, Kuya Manny, yung bang masasabi mo ba sa sarili mo na ngayon, just to be honest, no, na nailagay mo na ba ang Diyos bilang priority sa buhay mo? In what way? Sa paano pamamaraan mo maaring inilagay o ilagay ang Diyos sa buhay mo? Ipinariority ko po. Siguro po, kung hindi ko naman po pinariority talaga yung Diyos, hindi po talaga ako magtatagal sa youth ministry. Tama po ba? Tsaka naging parte na talaga ng buhay ko yung magsaserve. Yung paglilingkod, kahit hindi man maging pare o maging religious. Pinagpapatuloy pa rin po yung pagsaserve. Actually, yun yung isang yun yung isa talagang kumbaga ay concrete expression na pinagsusumikapan kasi lahat naman tayo nagsusumikap na talagang ilagay ang Diyos sa bilang priority sa buhay natin, no? We have to prioritize God in our life at ito yung isang patunay yung buhay paglilingkod natin. Sinasabi rito, siguro maganda may experience din dyan si Brother Froilan, no? Kasi siya isang kabataan. Ilang taon ka na, brother? Magto-20 na po. Magto-20, so talagang batang-bata pa. At at that early age, at that young age ay nagdesisyon siya na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng buhay pagpapari, no?
At bibihirang kabataan yung ganito pumipili sa ganitong klaseng buhay, no? Dahil ang dami na kasing offer talaga ng mundo ngayon. At saka syempre, considering na talagang ang bukasyon sa pagpapare ay hindi para sa lahat, may mga selected few. Pero yung courage, yung sabi nga, yung bravery mo na talagang tumugon sa tawag ng Diyos. So, ano yung dahilan na nagtulak sa'yo para piliin itong buhay na ito? Siguro sa maikling ano lang, brother. Siguro po dahil I want to serve, especially the youth. Mm-mm. Ayan po. Kasi maraming kabataan ngayon na nalilis ng landas and I also became ganong kabataan na nalilis ng landas. So naranasan mo rin kasi naging so talagang tapos you have chosen, no? You have chosen this path bilang pamamaraan mo ng paglalagay ng Diyos sa prioridad, bilang prioridad ng buhay mo, no? And then sabi pa rito sa ating UCAT answer dito sa question na to, and with that, a new life begins, no? New life. Nakakatuwa kasi itong linggong ito, we are still celebrating yung octave ng Easter, no? Easter octave. So tayo ngayon ay nasa Easter Friday, no? At kung inyong mapapansin, mga kapatid, yung mga pagbasa natin these past few days, starting nung Monday hanggang ngayong araw na to, ito'y tungkol dun sa pagpapakita ni Kristo na muling nabuhay na sa mga kaibigan niya, sa mga alagad niya, dun sa mga taong mahal niya at mahal din siya. Pero nakakapagtaka, napansin niyo ba sa mga readings, hindi siya nakikilala? O hindi agad nakikilala. Napansin mo? Kasi parang sa mangingisda. Oo, yung kala nila. Kasi nung una, nung magpakita si Jesus kay kana Mary Magdalene, no? Akala ni Mary Magdalene si Jesus ay hardinero. At pinagbintangan pa nga baka ninakaw yung katawan ni Jesus, di ba? Tapos yung dalawang alagad niya naglalakad papuntang Emmaus, ilang oras sila naglalakad, no? Tapos hindi pa rin nakilala si Jesus. Akala nila kamanlalakbay lang nilang ganun, no? Tapos noong itong mga alagad naman ay, yun nga, yung sa pangingisda, no? Akala nila si Jesus ay mangingisda rin, o kaya naman ay simpleng tao lang na nandot naghihintay, siguro bibili ng isda na huli nila. So, magandang tanong, bakit hindi agad nakilala? Kasi nga, sabi nga, ay iba na raw kasi ang mukha noong resurrected Jesus. Nag-iba na kasi yung mukha noong resurrected Jesus ay mukha na ng hardinero, mukha na ng traveler, manlalakbay, mukha na ng mga mangingisda. So, yung mukha ni Jesus nag-iba na at mukha na ito ng mga ordinaryong taong kagaya natin. So, we see Jesus in each other. Kaya mahirap na makita, lalo na kung kaaway mo. Ang hirap makita talaga si Jesus sa kaaway mo, di ba? Ang hirap talaga makita. Ba't parang nakarelate ka doon, Kuya Julius? Di ba? Totoo. Di ba kasi, totoo. Kasi ang hirap talaga makita si Kristo, especially sa taong hindi mo inaasahan na makikita mo sa Kanya. Lalong-lalong doon sa mga unlovable na tao, unlikable na tao, no? Talagang ang hirap makita. But the challenge for us is to really see, to really see Christ in them. At sa atin din, makita rin ng iba sa atin si Kristo. So ito na yung ibig sabihin o ibig ipakahulugan ng resurrection. Kasi kapag hindi pa raw nga natin nakikita si Kristo sa mukha ng ating kapwa, ibig sabihin ay baka nandun pa rin tayo sa madilim na libingan. So we have to, kasi si Mary Magdalene kung bakit hindi niya nakilala si Kristo, kasi nakafocus yung paningin niya sa libingan. Yung mga alagad na naglalakad papuntang Emmaus, kaya hindi nila nakilala si Kristo, kasi nakatingin sila dun sa mga frustrations nila. Punong-puno sila ng sarili nila. Itong mga apostoles na nangisda, kaya hindi nila agad nakilala si Kristo, kasi preoccupied sila noong mga pinagdaanan nila, no, ng mga frustrations din nila. Pero ang maganda, noong makilala nila si Kristo, ano nangyari? Para silang sinilaban, na biglang nag-apo yung kanilang puso, kagaya ng dalawang alagad, no, at naglingkod sila. Hindi sila nawala yung takot nila lahat, tapos ibinigay nila totally yung kanilang sarili sa paglilingkod. Kasi sabi ko nga, ang ganda nung yung mga halimbawa nila ni Kuya Manny at saka ni Brother Froilan. Kasi sabi niya, nabibigyan ng priority sa buhay natin yung ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng paglilingkod. And I think true also to you, Kuya Julius, no? Kasi active ka rin sa church, active ka rin sa youth ministry. At ito'y patunay ng si Kristo buhay sa atin, no, na talagang sa pamamagitan ng ating paglilingkod, sa pamamagitan ng ating yung pagbibigay ng ating sarili sa simbahan, no, sa ating kapwa, ay ito'y patunay na talagang si Kristo buhay. So ito'y sinasabi rito na sa ating yukat question na
new life begins, no? Kapag naranasan natin at nakita natin ang Diyos sa kapwa natin, there's always new life. Tapos sabi pa rito, you should be able to recognize Christians by the fact that they love even their enemies. Ito pala, ito mabigat. No? Yung bang tayo Kristiyano, tayo tagasunod ni Kristo kapag tayo nagmamahal. There's no other way. Ito'y karugtong nung Yukat question 33, God is love. Kapag nakita mo at nalaman mo ang Diyos ay pag-ibig, ikaw ano ka bilang Kristiyano? Ibig sabihin, talagang tatahakin mo rin yung way of love. The way of God, the path of love, no? Alam mo, si Brother Froilan, minsan nag-uusap nga kami. Kasi bawal bang ma-inlove ang seminarista? Ito yung mga tanong ngayon ng mga Di ba? Sabi ko, may nagtanong meron din naglakas loob magtanong sa akin, deacon na ako, no? Sabi sa akin, Rev, na-inlove ka pa ba? Bawal ba kayo ma-inlove? Sabi ko, hindi. Actually, everyday in love ako. Kapag hindi na ako in love, hindi na ako masaya sa aking buhay paglilingkod as a deacon, no? So, everyday in love ako. Sabi pa niya, hindi ka na ba nagkaka-crush? Sa totoo lang, ang dami kong nakaka-crushan. Sabi ko, oo, lalo, pag maganda, di ba? Siyempre, ma-attract ka niyan. Sample. Pero, kapag nakakita ako ng maganda, ano sample? Siyempre, pero pag nakakita ako ng maganda, sasabihin ko lang, Lord, ang galing-galing mo talaga. At kaya loves na loves kita, Lord, kasi ang galing-galing mong lumikha. So, ina-appreciate ko po yung likha ng Panginoon. Yes, ina-appreciate natin yung likha. Ipaghanga, di ba? So, kaya si Brother Froilan, ganun din yung karanasan Dapat niya. ganun din sagot mo, brother, pag tinatanong. Oo. Di ba, brother? Opo. Kasi brother, in love din yan everyday, eh. No? Pero alam niyo po, may isa akong na-realize na ang pagmamahal pala isa sa pinakamadali at pinakamahirap gawin. Ang magmahal. Kasi unang-una, kung gaano tayo kadaling ginawa ng Diyos out of love, ganun din niya tayo kahirap in-redeem out of love. Kasi kumbaga, He suffered a lot to redeem us. Diba? Ganun yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Then, ganun din naman tayo, di ba? Madali tayong ma-fall in love, then mahirap na in terms of action. Diba? Wow. Pwede. Actually, naalala ko yung sinasabi ni Brother Froilan. May naalala kong isang quote. I think it is coming from St. Augustine. Sabi niya, Yes. One of my favorites. actually, ang nagligtas daw sa mundo ay hindi yung bigat ng krus. It is not the weight of the cross that saved the world, no? Hindi yung bigat na kung ano gano'n man yung kabigat, no? Pero sabi niya, it is the weight of love that carried the cross that saved the world. Yun daw, bigat ng pag-ibig nung nagbuhat nung krus ang nakapagligtas ng mundo. Yung tindi ng pagmamahal. Kasi, imagine, pinahihirapan ka na, Kuya Julius, no? Talagang mga enemies mo nasa paligid mo, and yet you're still loving. Totoo naman po Oo, yun. diba? Hindi mo magagawa isang bagay na napakahirap kung hindi mo mahal yung yung mga tao na pinag-aalayan mo nung Yes, ginagawa mo. oo, totoo. Ganun din po siguro kay Kristo. Kung mahal natin si Kristo, hindi mas mararamdaman natin yung pagmamahal na yun at mas magbubunga kung dadaan tayo sa hirap. Kung mararanasan natin na nahihirapan tayo, pero sa kabila ng mga paghihirap na yun, tinitiis natin yun para sa Diyos. Yes, so tama, maganda yun. Totoo naman. Kapag nagmamahal kang araw, kaya mo tiisin lahat, di ba? At talagang balikatin lahat, no? Actually, marami namang ipinako during the time ni Kristo, eh. Hindi lang naman siya ang pinarusahan ng crucifixion, eh. Marami. Pero what is the difference doon sa kanilang doon sa iba, no? Like halimbawa, yung two thieves doon sa dalawang kabila niya, no? Ang pagkakaiba is, habang si Kristo ay naghihirap, habang si Kristo ay unti-unting namamatay, He is still loving. And He is loving perfectly. No? That is the very time, that is the very moment that Jesus is loving us so perfect, o perfectly, no? Na talagang sobra-sobra. Immense yung pagmamahal na yun ng Diyos sa atin. At siguro that is also a challenge for us. Diba? We call ourselves Christians, no? And this is the challenge of this Yukat question, number 34. Sabi rito, you should be able to recognize Christians by the fact that they love even their enemies. So, there is no other parang identification ng pagiging Kristiyano kundi yung love. There is no other. Ibig sabihin,
kahit hindi ka binyagang Katoliko, Kristiyano, kapag nagmamahal ka, ikaw ay isang Kristiyano kasi tagasunod ka ni Kristo. Kasi yun ang turo ni Kristo eh. Kahit hindi ka Katoliko, may mga nakikinig sa atin na iba-ibang relihiyon, no? May mga kapatid tayong Muslim na nakikinig ngayon. Meron tayong mga kapatid na hindi Katoliko sa iba't ibang sekta. Pero ano ba yung talagang identification natin as a follower of Christ? That is love. Kaya there is no way for us to destroy each other. There is no way for us to put down each other. Kasi kapag naninira tayo, for example, or kapag nananakit tayo, o kaya kapag gumaganti tayo, we are not living according to love. So, ibig sabihin, nadidiminish, nababawasan yung pagiging Kristiyano natin. But the more we love, the more we live yung halimbawa ni Kristo, and the more we become a Christian. No? So, ito po yung, ito yung challenge sa atin, na kapag nakilala daw natin ang Diyos, di ba yung una as truth, tapos as love, no? Mamumuhay tayo sa katotohanan at sa pagmamahal. Pinag-usapan natin kasi truth and love. May maganda akong quote dito eh. Sabi, yun daw, truth, di ba, kailangan natin maging makatotohanan. Yung truth without love equals brutality. Naging brutal tayo kasi kapag totoo, yung katotohanan lang ang pinapahayag mo, inalis mo yung pagmamahal, naging brutal ka. Walang puro. Oo, wala puro utak, puro panghusga, or puro katotohanan lang. Walang masama, pero pag wala yung puso, pag wala yung pagmamahal doon, nagiging brutal tayo sa isa't isa. Hindi ito ang tama, dapat ito ang gawin natin. No, nagiging diktador tayo, dictatorship, no. Kaya mayroong communism, 'di ba? Kasi ang communism, there is truth in communism. Pero but without love, it becomes brutal. Pero yung love, pag inalis mo naman yung truth, anong mangyayari? Plastic. 'Di ba? Hypocrisy ang tawag doon. Tama naman po. Yung love without truth is hypocrisy. Ano ba sa Tagalog hypocrisy? Pakitang tao. Hindi totoo. Plastic yung sa language ng mga kabataan. So, dapat yung love and truth laging magkasama. And that is why, yung challenge dito sa Yukat question number 34, when we encounter God as truth and as love, we have to love in truth and we have to be true in loving. Totoo tayo. And it's very difficult. Na medyo mahirap ito, lalo pag konkreto na kanina nagtatawanan kayo. Kapag ayan na, harap-harapan mo na yung taong, kapag nakikita mo pa lang, kumukulo na yung dugo mo. Di ba? Tama. Kapag yung, di ba, yung minsan... Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Oo, di ba? Di ba, para bang... Napansin niyo yan, yung ganun, yung initial reaction natin. Ang hirap ng ganun, no? Totoo naman po yan. Di ba Actually, medyo matagal-tagal ko nang nararanasan yan hanggang ngayon. Oo. Yan, meron po kasi ako isang tao na nakasamaan ng loob. Na tuwing makikita ko talaga siya, sabi nga ni Kuya Manny, hindi ko na alam kung anong gagawin ko, hindi ko na alam kung anong mga sinasabi ko, mga iniisip ko, gano'n. Yan. Pero, pagdating po ng gabi at ako'y nagdadasal, dahil gusto kong mamuhay sa pamumuhay ni Kristo, gusto ko din gawin yung ginawa niya. Ang nagagawa ko po, pinagdadasal ko yung tao na yun. At pinagdadasal ko yung sarili ko na mabuksan ako para i-welcome ulit yung tao na yun sa buhay ko. Yun po. Yun. So sabi nyo nga po, kung truth lang, brutal. Kung love, hypocrisy. Kaya ako, ngayon siguro po nagbabalanse. Yun naman ang mahalaga sa atin. Wag paghihiwalayin yung dalawang yun. Kasi it goes together. Yes. Yung love and truth. Truth and love. No? Sabi nga ni Pope Benedict yung caritas in veritate. No? We love in truth. No? Dapat ay laging magkasama siya. Para hindi tayo maging brutal sa isa't isa. No? Dapat parusahan yan. Alisin na yan. Pauwiin. Mga ganun din. O kaya naman ay hindi tayo maging plastic. Ngingiti ka, nangiting asal lang ganun. Hindi ka naman totoo na sa pagmamahal. No? Diba? So you have to be true in loving. No? Like, for example, yung kinakailangan, hindi naman natin kailangan maging makipagplastika, no? If you're hurt, ay di lapitan mo yung taong nakasakit sa, alam mo, nasaktan ako sa sinabi mo o sa ginawa mo. But I forgive you, no?
So ito yung ito yung ideal, no, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga tagasunod kay Kristo. Siguro mamaya sa pagbabalik ng ating programa may mga gusto ring i-share si Brother Froilan kasi alam niya sa seminary, hindi rin naman ganun kadali ang buhay sa seminary, no? Minsan kala ninyo yung mga santo nandun sa loob ng seminary, pero ang totoo lang, makarang maraming temptations dyan, maraming conflicts na nararanasan din dyan. And that is why sometimes we are always being challenged, no? Hinahamon tayo, paano ba talaga maging Kristiyano? Paano ba talaga sumunod kay Kristo? It's really very difficult. Kaya kakaunti ang kaibigan ni Kristo And I think siguro po sa seminary talaga mas mahirap ang buhay kasi araw-araw kayo magkakasama. At saka araw-araw yung challenge sa inyo na mamuhay ng tuwid. Ganun. Sa labas kasi mas madaling mahikayat yan ng alam niyo na. Oo. Para bang sa seminary, dapat righteous ka dyan. Dapat, Kaya nagpapalinisan dyan Hindi parumihan dyan sa sa seminary, palinisan Oo, sa atin naman dito sa labas, pag nasa labas, parumihan naman na. Like Kuya Manny, maraming isishare rin tungkol yata mamaya doon. Wala ba? Sige. Huwag po kayong aalis mamaya po sa pagbabalik ng ating programa ay marami pa tayong marinig na kwento at talakayan tungkol po dito sa ating UCAT question number 34. Napaganda kasi pupunta na tayo doon sa talagang konkretong karanasan at pagsasabuhay ng pagkilala natin sa Diyos bilang katotohanan at bilang pag-ibig. Huwag po kayong aalis, magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahalin niyas, ibintong nilukod, ang aking dalangin sana ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na makapagkaloob. Mamahalin niyas, ipintong nilukod, ang aking dalangin sana ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala lang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Nagbabalik po ang programang UCAT on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Kasama pa rin natin Kuya Manny, Si Kuya Julius po.
Kuya Froilan po. So, kanina po pinag-uusapan natin yung UCAT question number 34 at napakaganda at napakarami na ng mga na-share ng aking mga kasama rito. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol dito sa UCAT question number 34. What should you do once you have come to know God? Ano ba yung kailangan nating gawin kapag nakilala at naranasan natin ang ating Panginoon Diyos, no? Kasi po, ito yung parang, hindi lang parang, ito talaga yung practical application noong UCAT questions 33 at saka yung 32, no? 32. Kasi, sabi nga natin, kung babalikan natin UCAT question number 31, bakit nagbigay daw ang Diyos ng pangalan? Eh, para makapag-relate tayo sa Kanya at alam natin kung paano makikitungo sa Kanya. Eh kaya doon sa UCAT question number 32 at 33, nagpakilala siya na katotohanan at pag-ibig. Ngayon, ibig sabihin, kung tayo ay makikipag-ugnayan sa Diyos, ay dapat makatotohanan din at may pagmamahal, no? Kasi siya yun eh. So, binibigyan tayo ng pamamaraan ng Diyos sa pamagitan ng pagpapakilala niya ng kanyang sarili. So, alam din natin kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Kanya. If God is truth, if God is love, then we can relate to Him in truth and in love. Na kapag tayo nagiging makatotohanan, kapag tayo nagmamahal, then we are relating with God as truth and as love. No? Ito napakaganda nito, very concrete, very specific, no? At sure tayo na kapag tayo nagmamahal, tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag tayo nagiging makatotohanan, tayo nakikibahagi sa buhay ng Diyos, no? Kaya nga 'di ba sabi ni Jesus, darating daw ang panahon that people will not worship in this place. Tinutukoy niya doon yung Israel sa yung Samaria, no? Sabi niya, they will worship in spirit and in truth, no? Yung worship kasi it's a relationship with God, no? And so ang paanyaya sa atin ay makipag-ugnayan tayo sa Kanya in truth and in love. Kuya Manny, may maganda pang sagot dito ang UCAT eh. Yung may maganda siyang paliwanag. Baka pwede mong pakibasa yung sinasabi ng UCAT question 34. May explanation dito. Yan, ito po explanation. After all, to know God means to know that He who created and willed me, who looks at me every moment with love, who blesses and upholds my life, who has the world and the people I love in His hand, who waits longingly for me, who wishes to fulfill and perfect me, and to make me dwell forever with Him, is there. To nod with your head is not enough. Christians must adopt Jesus' way of life. Ayun. Hindi, medyo mabigat brother kasi we really have pa sinasabi ng UCAT question number 34 that there is no other way for a Christian but to follow the way of Jesus. There is no other way. If we really want to follow God, if we really want to do the will of God, we really have to do the will of Jesus and to follow His way of life. Eh di mahalaga, maganda rito, binibigyan na naman tayo ng leeway na para talaga tayo makasunod sa Diyos, ay kikilalanan natin si Kristo. Di ba? Ay paano ka makakasunod kay Kristo kung di mo siya kilala, di ba? So, mahalaga yung pagkilala. Kaya, di ba, I think noong mga nakarang araw, pinag-usapan natin yung bang who is Jesus for you. Nandun ka rin nun, Kuya Julius, di ba, yung episode na yon na sino si Kristo para sa'yo. At tayo nag-share ng kanya-kanya mga karanasan at pagkilala. Nandun din si Kuya Manny. Oo. At napaganda kasi, ito yun na eh. Ito na yung practical application nun eh. Na talaga, para sa isang Kristiyano, it is very unthinkable for a Christian na hindi kilala si Kristo. Di ba? Ay ano pang tinawag kang Kristiyano kung hindi mo kilala o at least hindi ka man lang nagsusumikap na kilalanin si Kristo, no? Kanina sinabi natin siguro yung karanasan nga sa seminary kasi alam niyo sa seminary kasi meron kami talagang parang matinding pag-aaral, malalimang pag-aaral tungkol sa buhay ni Kristo. We are required to read the Bible. We are required to sing the Psalms, no? Meron pa kaming tinatawag na Christology, pag-aaralan yung buhay yung sa teolohiya yung si Kristo, no? Ang daming opportunities para makilala si Kristo. Pero gusto ko marinig kay Brother Froilan na ano ba yung karanasan niya, personal experience niya na mas nakapagpalalim ng kanyang pagkilala kay Kristo. Brother.
Ayun po. Ayun, nabanggit nga ni Kuya Richard kanina, yung struggle sa pag-aaral sa seminary. Ayan. Kasi po ako, hindi naman ako mahilig mag-aral talaga. School bukol nga ako nung high school eh. Pumapasok ako, isang notebook lang. Tuwan-tuwa pa siya sa ano niya. At masaya po akong ibinabahagi sa inyo lahat yun. Kasi nagawa ko na eh. Ayun, hindi ko nga rin lubos akalain na, ayun, mapupunta ako sa seminaryo. Tapos kumbaga, sabi nga, if you want to follow Christ, deny yourself, take up your cross, and follow Him. Kumbaga parang, ano tong tatlong ito? Parang napakabigat. Kumbaga, ayun, take up your cross. Yung cross ko lang naman, yung sarili ko. Kung i-realize lang natin lahat, sarili lang naman natin yung cross natin eh. Yung mga ayaw natin, at saka mga gusto natin, kung anong susundin natin doon. Ako, sa seminary, yung struggle ko sa pag-aaral. Kasi po, syempre, anong tawag dito? Kung hindi naman ako mag-aral, anong ituturo ko sa mga tao? Ngayon, ako ay nasa third year philosophy na habang nag-aaral ako, nagtuturo din po kami sa mga public school sa Manila. May tinuturuan akong grade 5 at saka vocational course na college ng Salvation History at saka Catechism para sa elementary. Ayun, kumbaga, na-realize ko na kailangan ko talagang mag-aral kasi although sa seminaryo, yung struggle na gabi ka matutulog, ang aga mong gigising para magdasal, yung isang kape hindi sapat, kailangan magtatlo para manatiling gising. Tapos kailangan hyper ka pa rin hanggang gabi kasi gusto mong i-absorb eh. Ano sasabihin ko sa mga tao kung hindi ako makakapag-aral, kung wala akong alam? Yung mga kabataan ngayon, ang daming tanong, ang daming gustong malaman. Lalo na, mga nakapag-aral pa yung mga haharapin namin, yung mga tao. After 10 years, grabe yung mission na haharapin namin. Ayun, mas matatalino na yung mga tao ngayon. So, dapat, alam namin yung isasagot namin. Kaya, ayun po, yung naging struggle ko na ano tawag dito, sleepwalking. Tapos, dun sa seminaryo, napapractice namin yung art of sleeping kahit nakatayo ka dun, nakatulog. Habang nagdarasal. Ayun, pero syempre, yung desire mo. Sabi nga, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ayun, kumbaga, kung alam mo yung dapat mong gawin, yung kagustuhan mo, yung desire mo, yung kung mahal mo yung Diyos, si Kristo na tinutugunan mo, dapat handa kang mag-sacrifice. Sabi nga, if there's no pain, there's no gain, di ba? Ayun. So, yun po yung experience ko sa seminary na sa pag-aaral na talagang sobrang hirap na hirap ako. Maganda yung experience si Brother Froilan. Kasi yung tanong ko nga kanina, sabi ko, yung ano yung mga karanasan mo na nagpalalim pang lalo ng pagkilala mo kay Kristo? Kasi sabi nga natin dito, Christians must adopt Jesus' way of life, no? Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo ay isa sa buhay natin. At ginawa niya example, yung sinabi niya yung sa quotation na if you wish to follow me, take up your cross daily, no? Yes. And then follow, no? So yung sabi mo, yung cross mo, yung sarili, no? And then after that, yung tawag dito yung sa pag-aaral mo and then prayer life, di ba? Actually, ito yung mga karanasan na talaga nagpapalalim ng pagkilala kay Kristo. At kadalasan, doon tayo china-challenge eh. No, lalo, prayer. Diyan natin makikilala si Kristo. Kung kailan ka nagdadasal, doon ka aantukin. O kaya doon ka tatamarin. O kaya kayo naman, doon kayo aayain ng mga kaibigan ninyo. Tara, mag-ano tayo, punta tayo sa ganito. Magdadasal ka sana. Sige, wag na lang muna magdasal. Sama muna ako doon. Di ba? O kaya naman, mag-aaral ka. Yun yung pagkakataan mo para halimbawa, lumalim yung pagkilala mo kay Kristo. Pero ang daming distractions. At pisa yung sarili mo, ikinukumit mo yung sarili mo, papasok ka ng seminaryo o papasok ka ng buhay paglilingkod. Pero makikita, pakaramdam mo minsan, Lord, napaka-unworthy ko naman dito. Diba? Minsan, mararanasan, ma-experience mo na, who am I to be a seminarian? As a follower of Christ, who am I to be a leader, a youth leader, no? And sometimes face to face with our limitations, no? Face to face with our weaknesses. Minsan panghihinaan tayo ng loob, no? May discourage tayo. So ito yung mga mapapansin natin kung saan tayo tinatawag ng Diyos. Doon tayo
pahihinain. Doon tayo maraming nararanasang mga difficulties. Ibig sabihin, it is a proof na talagang kahit si Kristo, no? Alam niya na matindi at mabigat yung kanyang gagawing misyon. Kaya ang daming mga hadlang na ibinibigay sa kanya. No? Kaya ultimo kamatayan, hindi naging hadlang kay Kristo. No? So, ang ano natin dito, kapag talaga nagmahal ka, si Kuya Julius in love palagi, saka si Kuya Manny, talagang, sabi nga, kung hindi nagmamahal, kung wala ang Diyos sa buhay ninyo, ay hindi kayo tatagal sa buhay paglilingkod. At ako rin, hindi ako tatagal ng napakaraming taon sa seminaryo at ngayon isang diakono kung talagang hindi ako in love every day. O at least nagsusumikap na baging in love every day. May maganda sinabi rito si Mother Teresa. Pwede mo bang pakibasa? Siguro, si Kuya Julius naman, pakibasa mo nga yung sinabi ni Mother Teresa dyan, sa gilid ng Yucat Book. Okay po. True love hurts. It always must hurt. It has to be painful to love someone. Painful to leave him. You would like to die for him. When people marry, they have to give up everything in order to love each other. A mother who gives life to a child suffers much. The word love is misunderstood and misused so much. Ang ganda, no? Nakita natin dito sa quotation ni Mother Teresa yung identity of God. Truth, and then love, no? Pag pinagsama natin, true love equals hurts. kaya mahirap magmahal. Kasi, ito'y totoo. True love hurts. Masakit talaga kapag totoo kang nagmamahal. No? At sabi rito, it always must hurt. Kasi yun yung Kasi ang true love kasi, laging papalabas. Hindi yung pakabig, no? Kasi pag pakabig ang love, it will satisfy you. Yes. Hindi Kahit na may mga personal needs ka, yung emotions like that, no? Yung naghahanap ka ng pansin, naghahanap ka ng affirmation, naghahanap ka ng care. Kapag talagang tunay, totoo kang nagmamahal, yung true love na sinasabi rito, you will no longer consider to be cared, no? Yes. To be satisfied with emotionally, no? Kundi kahit na yung kaya mong isakripisyo kahit yung pangangailangan mo. Totoo. Kailangan mo, lahat tayo kailangan affirmation, 'di ba? Sa Youth Encounter, sinabi natin that yung affirmation talagang kailangan natin. Pero yung totoong pagmamahal daw, yung bang kaya mong isakripisyo lahat ito, brother. 'Di ba? Gusto natin yung may crush ka, in love ka, 'di ba? Yung bang nagdesisyon kang pumasok ng seminaryo, that you are willing to sacrifice even this human desire, no? Dahil for a greater good, for a greater purpose. Sinabi nito, pag nagmamahal ka, talagang willing ka to sacrifice. Yes, tama po. At sa buhay paglilingkod, alam nyo yan. Opo. Di ba? Opo. Talagang Madaming. araw-araw umaabot kami sa point na ihuhuli namin yung pangangailangan namin para matugunan namin yung pangangailangan ng mga tao na kailangan sa amin. Yes. Si Kuya Manny, experience mo. Yun na, sinabi. Yung ganun din kay... Kasi yung mga nararanasan kasi namin, parang parehas ng lagi. Kung paano kami maglingkod dito sa simbahan, yun talagang siya, pinagpalit niya nga yung trabaho Yung trabaho. Oo, ngayon, naghahanap na naman. Hindi po ganun po talaga, no? Even nung nagtatrabaho pa po ako, imbis na after mong magtrabaho, pahinga mo na lang. Hindi andun pa rin yung urge mo na pumunta ka sa simbahan, maglingkod ka sa kapwa mo, mamuhay ka ayon sa pamumuhay ni Kristo. Andun pa rin po yun kailangan mo mag-sacrifice ka. Kailangan ihuli mo yung pangangailangan mo. Kailangan ihuli mo hindi mo na isipin yung sarili mo Kung ano bang kalalabasan nun, ang iisipin mo na lang, yung ikabubuti nung magagawa mo para sa ibang tao. Yun po yun. Tsaka Reb, parang kulang ka kasi sa isang araw mo. Parang kulang ka pag wala kang ginawa ngayon sa simbahan. Parang Kasi naging bahagi na laman na buhay kasi mo ng Opo. Doon po namin nararamdaman yung pagmamahal. Minsan ang sakit-sakit nga minsan pag hindi ka nakaka-attend ng ganito. Sayang. Alam mo, ang ganda yung at least talagang parang na-imbibe mo na ito na yung buhay mo. No? Hindi nahiwala yung paglilingkod sa buhay mo. Ito na yung buhay mo, yung buhay paglilingkod, buhay pagmamahal. Sabi nga nito, sabi rin ni Mother Teresa, ang galing-galing, no? Punong-puno ng wisdom yung sinabi ni Mother Teresa. Sabi niya, you would like to die for him. When people marry, they have to give up everything in order to love each other. Ano yung ganda-ganda kasi pag yung talagang minahal mo na yung buhay paglilingkod, at yung bang okay na ako mamatay sa, di ba yung bang, you are ready to die for this.
No? Totoo pala yung love is blind. Di ba? Tapos 'di ba kung babalikan ko nga yung experience ng ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay o Sabado de Gloria, no. Parang ito lang message na naka-strike sa akin ng husto eh. Nung Huwebes Santo sinabi ni Jesus, I love you. 'Di ba nagbigay siya ng commandment, love one another, no. So parang ang mensahe sa akin nung Huwebes Santo, I love you. Pero ano ibig sabihin ng I love you na sinabi ni Jesus? Biyernes Santo, when I say I love you, I am ready to die for you. Yes. No? Yes. Totoo, di ba? I love you, panindig ko, to the point of death. No? Ito, pinag-usapan natin dito yung paano yung pagsunod kay Kristo kasi ito buhay ni Kristo na eh. Pangalawa, after saying, I love you, which means I am ready to die for you, yung Easter Sunday, nung ibig sabihin ng I love you, sinasabi ng Diyos sa atin, you shall never die. Kapag daw sinasabi natin sa kapwa natin na I love you, it means you are telling that person that you will never die. Kasi sa tao daw na nagmamahal, hindi siya sa taong minamahal mo, hindi mamamatay yung taong minamahal mo, no. There is always kaya yung message of resurrection na sa taong nagmamahal, walang kamatayan eh. No? Walang kamatayan. Yung sinasabi na ni Kristo na yung karanasan ni Kristo na namatay siya para sa atin, that is actually giving us life. Correct. Na kapag daw tayo ay talaga ganun eh, sa buhay natin, no, sa buhay paglilingkod, mamamatay ka sa sarili mo eh. Opo. Pero pag once na namatay ka sa sarili mo, hindi mo na iniisip yung sarili mo mga pangangailangan na sinasabi natin kanina. It will give life to, not for you, but for others. And sometimes, kapag namatay ka sa sarili mo, doon mo actually nararamdaman na buhay ka. Tama po. Once na naglilingkod ka, you feel like, kaya sabi mo, parang malungkot ka kapag hindi nakakapag-serve, kapag hindi. Kasi that is the reality na once you die to yourself, you are giving life to others, and that is the very moment na ikaw rin, ramdam mo, buhay na buhay ka. Sabi nga po dun sa nabasa kong libro na Tuesdays with Maury, if you learn how to die, you will learn how to live. Yes. Yeah. And that's actually living. Yung death ni Christ is actually living. That's why kapag tayo rin ay namatay, kagaya ni Kristo, we are actually living. No? At maraming beses sa buhay natin, mga pagkakataon na we are experiencing this death. No? At yun nga, maganda kasi nandito nga tayo sa tanong na ito, what should you do once you have come to know God? At si Kristo yung immediate na point of reference natin. Kung gusto natin makilala ang Diyos, si Kristo yung talagang immediate. Gusto makilala ang Diyos talaga. Kasi siya yung mukha ng Diyos eh. Opo. At makita natin buhay niya talaga. Kung sa sinundan natin, ay talagang buhay ng Diyos. No? At buhay ng pagmamahal, buhay ng pag-ibig. So napakaganda ng ating reflection this evening. Ano? At sana po ay talagang nakapag-share tayo ng husto sa mga nakikinig sa atin. Actually po, yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos is not only for us, Catholics, no? It's not only for Christians. This is for all, no? Kasi nilikha tayo ng Diyos na talagang, kumbaga, naghahanap ng pagmamahal, nilikha tayo ng Diyos na talagang we are created out of love. Katulad ng sinabi ng ating Yucat Question 33. Na mararating lamang natin yung fulfillment natin, yung kaganapan natin bilang tao. Hindi lang basta bilang Kristiyano, but as a human person, kapag nagmamahal tayo. Pero yung pagmamahal natin dapat totoo. And sabi nga ni Mother Teresa, true love hurts. And as long as there is hurtings sa ating pagmamahal, it means, it is an assurance that we are truly loving. No? So wag po kayong aalis at sa pagbabalik natin, mamaya bibigyan natin ng paglalagom itong ating Yucat Question number 34. Stay lang po, stay in love, and stay tuned sa ating programa. Babalik din po kaagad ang programang Yucat on Air. Gising na naman, kay bilis ng araw. Pikit pa ang mata, bumabangon na sa kama. Kay ganda nga naman ng araw kung simulan mong kumanta. Pasalamatan siya, si Jesus sa araw na ito. Buhay na anong sigla, di ba't
bawat lakad nyo ay si Jesus, ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang buhay. Yahin mo ay sulit, pagkat patungong langit, hindi pwede ang Paniwalaan nyo, ito'y tungkol kay Kristo. Makaakala nyo, ako ay nanloloko. Si Jesus, hindi siya sinungaling, sa kanya to nanggaling. Ito ang tanging niyang layunin. Siya ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang buhay. Siya ang tsuber ng buhay. Dito ka sumakay, kasulina'y panghabang. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli si Kuya Richard, ang inyong kayukat. Kasama pa rin natin. Si Kuya Manny. Kuya Julius po. At si Kuya Froilan po. Dumarako na po tayo ngayon sa pagtatapos ng ating programa. At kanina pinag-usapan po natin ang Yukat question number 34. Nagsasabi o nagtatanong na, what should you do once you have come to know God? Ano nga ba talaga ang dapat at kailangan natin gawin kapag nakilala natin ang Diyos? So, hindi po kasi sapat na kapag nakilala natin ang Diyos ay basta na lamang tatango tayo. Oy, God is love pala. Oy, God is truth pala. Okay, fine. Pero pagkatapos nun, anong gagawin natin? Di ba? So, kasi, naku, mga kabataan pa naman ngayon, ganyan eh, no? Pagka after, okay, fine, ganun, whatever, di ba? May mga expressions tayo na ganyan. Pero, when it comes to knowing God, ay kinakailangan meron tayong kailangan gawin talaga. At sabi nga rito, when you come to know God as truth and as love, then we also have to live in truth. We also have to love, no? Kasi yung parang sa relationship lang yan eh. Yung bang kapag nakilala mo isang tao, matututo na mahalin yung isang tao. No? Pag nakikilala mo, wala namang taong bigla na lang nagmahal no, out of nowhere, kundi talagang dumaan sa proseso ng pagkilala. So, nagkakilanlan muna, and then, natutunang mahalin. No? And then, after that, kapag mahal mo ang isang tao, kapag nagmamahal ka, maglilingkod ka. No? Kasi, likas ito sa pagmamahal. You cannot, sabi nga, you cannot love without serving. Yes. But you can serve without loving. No? But, kapag nagmahal ka, paglilingkuran mo yung mahal mo. Yes, and you will sacrifice many Yes, things for you are ready to sacrifice, no? And you are ready to give everything for the one you love, no? At ito, hindi lamang tumutukoy ito sa tao, kundi maging sa Diyos at maging sa buhay paglilingkod. Kapag minahal natin yung buhay paglilingkod natin, we are ready to sacrifice everything for that, no? Lalo kapag paglilingkod sa mga tao, no? Paglilingkod sa kapwa kabataan, o paglilingkod sa maging sa mga tao may kapansanan, halimbawa, we are ready to really give everything for that one we love, no? So, ang sabi po, ang hamon ng ating katisismo is to really know Jesus. Kasi si Kristo yung talagang konkretong mukha ng Diyos. And if we really want to know God, we really have to know Jesus. Kaya kailangan natin kilalanin si Kristo. At makikita natin yung daan o pamamaraan ni Kristo ay walang iba kundi daan ng pag-ibig, ng pagmamahal. So, ito po yung hamon sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan, na kilalanin natin si Kristo at sundan natin yung mga yapak ni Kristo. At kung ating makikilala pa siya ng husto, wala siyang ibang itinuturo sa atin, kundi maging totoo sa ating pagmamahal. Lagi natin tatandaan, love without truth is hypocrisy, and truth without love is brutality. So, sana po hindi tayo maging brutal sa isa't isa at hindi tayo maging mga hypocrites sa isa't isa. So, to avoid this, we need to be true in loving. So, maraming salamat po at ito po yung ating pinag-usapan sa halos isang oras na talakayan
tungkol sa katisismo ng mga kabataan. At ito po, tayo ay nasa UCAT question number 34 at next Friday, darako tayo sa UCAT question number 35. Ano po? So, darako tayo ngayon sa ilang mga pagbati. Baka merong gustong batiin ang ating makasama rito at para sa ating mga tagapakinig. Unahin na natin si Kuya Julius. Okay po. Binabati ko po yung mga leader lingkod kabataan ng ating diocese na nakikinig ngayon at ang mga leader lingkod kabataan ng buong Central Luzon region kung saan umaabot po ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig. At ganoon din, binabati ko yung mga members ng Parish Youth Ministry dito sa St. Joseph Cathedral na mga siguro nakauwi na sila at pagod kasi meron po kami activity bukas. May Parish Youth Day kami. Ayun. And then, binabati ko si Gabriel Pasis. Yan. Hi, Gab. Si Kuya Manny, baka may magustong batiin. Hello, sa ano po, binabati ko yung mga youth ng Gimba. No? Ayan, miss na miss ko na yung mga youth ng Gimba. Tsaka yung kambal pa, si Adeline, tsaka si Ate Jocelyn. Yun lang po. Ayun, binabati ko po yung mga kawa sa Gimba. Bukas pala yung meeting natin na 8 o'clock. Ay, may mga nakikinig na kowa ngayon. Ayun po. Ayan, at saka lahat ng kabataan na nakikinig. Ayun po. Ako gusto kong batiin yung Felix family dyan sa Pretty Mango. Sa Gimba. Sa Magang Marikit. Dyan sa Gimba. No? Lagi nakikinig sa atin. At marami nakikinig ngayon sa atin sa Gimba. Especially yung ating, ating mga PYM, Parish Youth Ministry dyan. At yung ibang makowa natin nakikinig. And also, I'd like to greet yung atin pong Direktor ng Kabataan, si Father Men Natividad, na kasalukuyan nagpapagaling pa rin. At ako gusto kong batiin in advance lahat ng mga kabataan sa Katedral ng San Jose, sa parokya ng Katedral ng San Jose na magkakaroon nga ng Parish Youth Day tomorrow na kung saan ako'y makikibahagi sa kanilang activity. At gusto ko ring batiin lahat po ng mga responsibles ng UCAT Philippines, no, na magkakaroon ng pagpupulong sa Manila, sa Veritas Manila, bukas din ng hapon. At pag-usapan namin ng ilang mahahalagang plano. Kasi si Kuya Jomar ay ipapadala natin sa Germany. Siya ay mag-aaral ng 3 buwan, mag-undergo ng training para sa pagbalik niya ay finally, at God willing, no, ay makapag-establish tayo ng UCAT Center dito sa Pilipinas, lalong-lalo dito sa ating diocese sa San Jose. So ipagdasal po natin, isama ninyo sa inyong mga dasal ang adhikaing ito ng UCAT dito sa ating bansa. So maraming salamat po. So tatapusin natin ang ating panalangin na inumpisahan ni Brother Froilan ay kanya rin pong tatapusin ang ating programang ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito na pinuno mo kami ng iyong Espiritu Santo upang mapagnilayan ang mga bagay-bagay na tungkol sa iyo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga panibagong kaalaman na ipinamahagi niyo sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy niyo kami patnubayan at bigyan kami ng lakas upang lalo pang makapaglingkod sa iyo. Panginoon, dalangin din namin na ang lahat ng kabataan, lalong-lalo na mga nalilis ng landas, ay iyong tulungan na magsumikap sila upang ikaw ay makilala at makapaglingkod sa iyo at sa buong sanlibutan. Ito ay sama-sama naming hinihiling sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon, kasama ni Maria na aming ina. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon ay isa-isa kaming magpapaalam sa inyo. Hanggang sa susunod na linggo po. Kuya Manny po ulit. Sana po makasama ulit niyo ako sa susunod na linggo. Si Kuya Julius po ito. And po si Kuya Froilan po, maraming salamat dahil first time ko dito sa UCAT. Ayun po, Kuya Froilan na nagsasabi, simba-simba po tayo hanggat may time. So muli po, ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat. Hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan po tayo.